Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na kinatatakutan ng mga tao. Ayon sa kwento, sa loob ng bahay na iyon ay naninirahan ang kaluluwa ng isang matandang babae na nagngangalang Lola Anita. Sinasabing may mga hiwagang nangyayari sa loob ng bahay na hindi maipaliwanag ng mga tao. Isang araw, si Miko, isang batang mapanlikha at mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, ay nagpasyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kwentong bumabalot sa lumang bahay. Dala ang kanyang tapang at pananampalataya, pumasok siya sa bahay sa gitna ng gabi. Habang siya'y naglalakad sa loob, nakarinig siya ng mga kaluskos at malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat. Ngunit sa halip na matakot, ipinagpatuloy ni Miko ang kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isang silid na puno ng mga lumang larawan at gamit. Sa gitna ng silid, nakita niya ang larawan ni Lola Anita. Biglang lumiwanag ang paligid at naramdaman ni Miko ang presensya ng matandang babae. Hindi siya nakaramdam ng takot, bagkus ay kapayapaan. Nagsalita si Lola Anita. "Salamat sa iyong tapang, Miko. Hindi ako masamang espiritu. Nais ko lamang ipaalam sa lahat na ang tunay na hiwaga ay hindi nakakatakot, kundi puno ng aral." Ikinuwento ni Lola Anita ang kanyang buhay bilang isang masipag na guro na naglaan ng kanyang panahon upang turuan ang mga kabataan ng baryo. Pumanaw siya nang wala man lang nakakilala sa kanyang mga kabutihang ginawa. Kaya't pinili niyang manatili upang magsilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat si Miko at lumabas ng bahay. Ipinaalam niya sa mga tao ang tunay na kwento ni Lola Anita. Nawala ang takot ng mga tao sa lumang bahay at nagsimula silang magbigay pugay sa alaala ni Lola Anita sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagpapakita ng kabutihan sa isa't isa. Ang kwento ng lumang bahay at ni Lola Anita ay naging inspirasyon sa buong baryo. Nalaman ng lahat na ang hiwaga ay hindi laging tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-ibig, sakripisyo at mga aral na magbibigay ng liwanag sa ating buhay.